Good morning, good morning, good morning mga kabig. Kumusta po ang bawat isa? Kumusta po ang lahat? Sana tayo po ay okay na naman sa panibagong araw, sa panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Alright. So mga kabig, nako, Pasko na. Kaya't ang amin po nung barangay, dito sa aming barangay 178 ay unti-unti nang naglalagay ng mga Christmas lights na ibig sabihin, talagang papalapit na ang Kapaskuhan at yung simoy ng Pasko ay talagang unti-unti nang nararamdaman. Alright. Ngayon mga kabig, dumako naman tayo agad-agad sa ating diskusyon ngayong umagang ito. At syempre, nako, ito pa rin po ang walang kamatayang BSKE, noho, kung ano nga ba ang nangyayari, ano ho. So far not so good dahil nako, yung inaasahan ho nating oral arguments ay mukhang hindi na naisakatuparan dahil ang sinasabi ng ating Korte Suprema ay nagkaroon na sila ng ruling na magkaroon ng consolidations ng mga petitions, tapos syempre yung mga respondents ay mag-file ng mga komento nila within the specified period. So binigyan po ng 10 araw ang ating mga respondents na magkomento doon sa file na sa petisyon na isinabmit ng tatlong grupo mga kabig, nina Attorney Romeo Macalintal at sino pa ba yung ibang mga kasama niya, isang school teacher na si John Barry Tayam at ang Kaya Natin Youth, represented by its leaders si Maestro Yoshi Fuji at mga kasama. So ayun nga po, ay inatasan ng Korte Suprema ang mga respondents, ang COMELEC, ang Malacanang, ang Kongreso at Senado tungkol do sa petisyon na hinain nga nitong tatlong grupong ito patungkol sa nullification ng RA 12232. So, inaantabayanan natin mga kabig, mga katoto, ang kasagutan at sana nga po ay malaman natin agad-agad. Ang masaklap nga lang po mga kabig, ang masaklap dahil yung TRO na ninanais na sinubmit ng Nina Macalintal ay medyo hindi na ito pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman, so hindi na ito mangyayari pa na itong implementation ng Republic Act 12232 ay medyo mabalam ang implementasyon. Isa kasi itong masasabi kong estratehiya nang sa ganon ay tuluyang hindi maisakatuparan yung postponement. So hindi na pinagbigyan ng Korte Suprema ang prayer na temporary restraining order or TRO na ifinail ni na Attorney Macalintal. So nako, kumbaga sa puntos nabawasan na tayo doon sa mga naghahangad na magkaroon ng tuloy-tuloy or matuloy ang eleksyon. Medyo nabalian tayo ng isang paa mga kabig sa puntong ito. But ganun pa man, ang inaantay na lamang po natin yung kasagutan o komento nitong Senado, Kongreso ng Malacanang, maging ang COMELEC patungkol sa election 2025. At huli kong narinig, kung hindi ako nagkakamali, ay nabanggit naman ng COMELEC na kung sakali mang matutuloy ang eleksyon nitong 2025 ay humihingi sila ng bigyan lamang daw sila ng panahon. Kumbaga,
magbigay kaagad ng desisyon ang Korte Suprema nang sa ganun ay may pagkakataon pa sila na may tuloy yung nabalam na tigil. Kasi mula nung mapirmahan ni PBBM ang batas, ang Republic Act 12232, ay medyo nagdahan-dahan ng pag-iimprenta ng mga balota itong ating COMELEC, no ho. Kaya ang sinasabi ngayon ng COMELEC na kung sakali mang matuloy ay maabisuhan, malaman kaagad para makapaghanda, may ilang araw pa o ilang buwan pa bago yung araw ng eleksyon, mga katuto, mga kabig. So talagang tayo pa rin po ay patuloy na nagmamasid, tayo pa rin po ay patuloy na nakikiramdam, pero ang isa sa remedy na naisip, nakita ni Attorney Romeo Macalintal yun nga na magkaroon ng TRO, para po doon sa implementation ng Republic Act 12232. So hindi ito pinakinggan, pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman. So most likely ang tinitingnan na lamang po natin dito ay yung magiging pinal na desisyon kung sakaling matanggap man ng Korte Suprema ang mga komento na inaasahan within 10 days. Yan ang binigay ng Korte Suprema sa ating pong mga kagalang-galang na congressman at saka senador, maging ang Malacanang at maging ang COMELEC at harinawa, itong September, dapat itong September ay magkaroon na, bago ang kalahati nitong buwan ng September ay magkaroon na ng pinal na kasagutan ang Korte Suprema. Alright, so antabay, patuloy ho tayo mag-aamtabay, patuloy po tayo makikiramdam, mga kabig, mga katoto, at ipapaalam po natin dito sa ating Ikaw at Barangay, kasama si Barangay Secretary Emog. Okay po ba? Kaya't mga kabig, mga katoto patuloy lamang po na magmasid, patuloy lamang po tayo makikiramdam. At please, kung inyo pong nagustuhan ng ating talakay ngayong umagang ito, wag ho naman humahiya, mag-comment po kayo at mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Alright, so yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa bawat isa.